Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Okay ka lang ba, Kalia? Tanong ni Sebi sa akin kapag daka. Gusto ko muna magpahinga, Sebi. Bigla kasi sumakit ang ulo ko. Pagdadahilan ko. O sige, Kalia. Ihahatid na kita sa suit natin. He offered. No, you don't have to, Sebi. Kaya ko pa naman. Mabilis kong sagot dito. Napansin kong kumunot ang noo nito sa naging sagot ko. Kaya bahagya akong ngumiti dito. Ayos lang talaga ako. Salamat sa offer mo pero kaya ko na. Salamat uli ha. Paalam ko dito bago nagpatiuna na maglakad palayo. Nang huminto ang mga paa ko sa tapat ng kwarto namin ni Sebi ay agad ako nag-atubiling buksan iyon. Bahagya akong sumilyap sa paligid at hindi na naman nakaligtas sa akin ang mapanuring mata ng ilang empleyado. Nang mapansin ko nakatingin ng ilan sa akin ay tila wala sa sariling tinungo ko ang front desk. Excuse me, miss. I'm one of the guests of Miss Lisel and Mr. Darwin Salvador. Can you kindly check if they have a reservation for me? I'm Kalia. Kalia Mercado. Pakilala ko dito. Sige po, ma'am. Magalang na sagot nito sa pagitan ng mga ngiti. Humarap ito sa kanyang monitor at sandali pa ay muling nagsalita. Yes, ma'am. But sorry to say that Sir Sebi already canceled your reservation a while ago. Aniya sa mababang boses. What? Tumaas ang tono ng boses ko dito kaya nakaago kami ng pansin ng ilan. Sandali akong pumikit at nag-akto na parang nagulat. Can you please give me another room? I patiently said na makabawi sa pagkabigla. I'm sorry, ma'am, pero puno na po kami sa ngayon. Halos puro occupied na po ng mga guest sa wedding ang mga suit ngayon. Aniya sa akin. Pero guest din ako dito. Turo ko sa sarili ko. I'm so sorry, ma'am. She apologizing. Thank you. Walang kangiting-ngiting tinalikuran ko ito at nagmarcha pabalik sa kwarto namin ni Sebi. Saan kaya ako pupulutin ito kung pinakancel pala niya ang room reservation ko? O baka gusto niya magkasama kami sa isang kwarto? Naguguluhang bulong ko sa aking sarili. Nang tumapat muli ang paa ko sa kwarto ni Sebi, ay walang pag-ailangan kong kumatok sa pinto. Suddenly, Sebi opened the door for me. Bakit mo ginawa iyon? Bungad kong sinabi dito. Ang alin? He furrowed his brows at me while drying his hair using a towel. He's now wearing a plain white shirt and a black trouser. I stop and stare for a moment and admire how gorgeous he is standing in front of me. Dumiretso ako sa loob ng silid na nilaan niya sa akin kagabi at umupo sa gilid ng kama. Ilang beses kong kinalma ang sarili ko bago mapansin ang pulang rosas na bigay niya kanina. Sandali akong pumikit at inamoy ang bango niyon. Hindi ko mapigilang umiti pag naalala ang sulat na kalakip nito kanina. Lucky Rose. My eyes flew open and darted to him. He was leaning his back against door frame and staring hard at me. A deep chord on his lips makes me stop with a precious dimple that wrinkles every time he smiled. Hindi ko mapigilang mapalabi. Ano kaya ang pakiramdam ng makulong sa mga bisig nito? Lalo na kung higit pa kagabi ang nangyari sa amin. Mabilis akong umiling at pinagalitan ang sarili sa aking naiisip. Our lunch is ready. Let's eat, Kalia. Aya nito sa akin. Tahimik naman akong sumunod dito dahil sa totoo lang ay nagutom ako sa pamamasyal kanina. He pulled me a seat and gentle rubbed my shoulder bago ito humarap ng upo sa akin. Tahimik lang kaming kumain na tila pinakikiramdaman ang bawat isa. I get surprised when he leaned closer to me
and my back stiffened against the chair like a frozen ice. Napapikit ako nang gawaran nito ng punas ang gilid na bahagi ng aking labi. My heart melted. Pakiramdam ko rin ay namula ang dalawang pisngi ko sa sobrang hiya. "I'm sorry," he uttered, bago bahagyang lumayo para bumalik sa kanyang pagkakaupo. I swallowed with effort. "It's okay," I whispered. We stared back at each other for a minute until he finally dropped his gaze when his phone rang at his pocket. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon na pagmasdan ito habang sinasagot ang tawag nito. This man is charmed to be sure, and has the bright sparkling in his eyes and a voice that is warmer than sunlight. Napakurap ako na magsalita ito sa akin. "Finish your food, Kalia. I have an important things to do at the reception," he declared. Umalis na rin si Sebi nang matapos kaming kumain. Hindi ko na rin subukan lumabas ng suit at pinili na lang na tawagan si Lisel. Inasahan ko na ang sunod-sunod ditong tanong, ngunit kahit isa ay wala akong binigay na detalye. Dahil kahit ako ay hindi sigurado sa kung ano bang meron kami ni Sebi. Tila hindi ako mapakali dahil sa suot kong gown na hapit sa aking katawan. Kitang-kita kasi ang cleavage ko sa yari ng gown na pinasuot sa akin ni Lisel. Hindi rin nakalampas sa akin ang tingin nilang ewan ko kung humahanga o pinapagnasahan ako ngayon. Kaya pilit ng ngiti lang ang isinukli ko sa mga taong nakakasulubong. "Kalia!" Narinig kong may tumawag sa akin. "Oh, Angelo! Wow! You look drop dead gorgeous tonight." Hindi may tatanggi sa mga mata nito ang paghanga sa akin. "Thank you, ikaw din." Ganti ko naman sa sinabi nito. Guwapo din ito sa suot na black suit na tinaruhan ng itim na slack pants and Oxford shoes. "Thanks for the compliments." Nakangiti nitong sinabi bago o kindatan. Nilahad dito ang kamay sa akin pero tinanggihan ko at tinaasan lang ng kilay. Ngunit pareho kaming lumingon sa boses na nagsalita sa likod ko. Si Darwin kasama ang kanyang best man na si Sebi. My heart pounding so fast as I watch his dark and dangerous pair of eyes. He's wearing a black tuxedo na tinaruhan ng black slack pants at leather shoes na itim rin. Samantalang ang groom ay nakasuot naman ng white tuxedo. "Kalia, is that you?" Tila hindi makapaniwalang bungad sa akin ni Darwin. "Hay nako, anong klaseng tanong ba yan, Darwin?" Tumaas ang kilay na sinabi ko bago akong ngumiti. "Kung di siguro ngayon ang kasal ko ay liligawan kita." Natatawang biro nito sa akin. Umiling lamang ako sa kanyang biro at muling sumulyap kay Sebi. His lips move na tila may gustong sabihin na hindi naman niya matuloy-tuloy. Excuse me, mag-uumpisa na po ang entourage." Puko sa amin ng wedding coordinator. Kaya nagkanya-kanya na kami ng lakad. Nakibagi ang panahon dahil napakaliwalas ng langit. Nakakamangha ang dapit hapon dahil matatanaw mo mula sa dagat ang kulay kahil na kalangitan kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Nangislap ang mga mata ko sa sobrang excitement. Para kasi ako nasa isang fairy tale, ngunit hindi ako ang bida. Natigil ako sa pagmumuni-muni na nag-ingay na ang ilang bisita. Natano kong nag-umpisa na maglakad si Lisel. Napakaganda nito sa suot na white gown below the knee. Napapalibutan ito ng makikinang na bato na lalo nagpatingkad ng kanyang ganda. Mababaka sa mukha nito ang sobrang saya at pagkakontento. Ito na siguro ang pinakamaluwang niyang ngiti buhat ng makilala ito ng maraming taon na ang nakakaraan. Ilang oras pa pagkatapos ng kasal ay nagkakasiyahan na ang mga bisita. Pinasya kong maupo sa isang sulok na hindi masyadong matao habang tahimik kong sinisimsim ang baso na wine na aking hawak. "Why don't you join them?" Bigla akong napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sebi stood beside me holding a glass of champagne. Imbes na sumagot ay inubos ko ang laman ng wine sa aking basong hawak. "Don't drink too much, Kalia," paalala nito sa akin.
Kumunot ang noo ko sa kanya at kumuha muli ng isang baso sa dumaang waiter. "It's just a wine, Sebi." Matipid kong sagot sa kanya at nilagok muli ang baso. Pero inago niyo mula sa akin ang baso saka yung diretsong ininom. Napaawang na lang ang labi ko sa kanyang ginawa. Bigla niya ring hinubad ang suot niyang coat at binalabal sa balat ko na kanina pang nadarampian na malamig na hangin. "Thanks," I murmured. His lips curled around the rim of the glass. "You look as pretty as always." His voice was husky and soft. I look up at him. He has a pleasant expression. It was beautiful, and I wish that he would never stop and stay the same. Mabilis itong pinutol ang mga titig at nagsalita. "It's getting cold in here." Marami itong hinawakan ang kamay ko at ginayad palabas ng resort. I am at the middle of my step when I heard Sebi's voice beside me. "Take my hand, Kalia." Mabilis itong ginagap ang palad ko at inalalayan ako na makalabas ng resort. We remained silent the whole time. Kahit pa nakalabas na kami ng resort at patuloy na naglalakad. Hanggang huminto ang mga paa ko sa tapat ng isang ancestral house. "Bakit tayo narito?" I asked him curiously. "I just need to unwind." His husky voice melting away my insecurities and hatred. Humakbang kami papasok sa loob. Hindi ko mapigilan ang humanga dito dahil sa pagka-old style fashion ng bahay. Halatang alaga ito sa linis dahil wala akong mapapansing alikabok o dumi sa paligid. The old house was built without an exterior design with natural colors. The newest features were built in was never affect the sentimentality of the uniqueness of the house. Naglakad ako patungo sa may malaking beranda at nilanghap ang sariwang hangin. "Now you are free to breathe in," saad ni Sebi bago tinukod ang dalawang kamay sa pasimano bago tumingin sa malayo. "I can't thank you enough for what you did," I sincerely said. "You can stay here whenever you want. Dito ka muna matulog ngayong gabi," he told me. Hindi ako sumagot. Paano'y ang sarap niyang titigan sa ganoong anggulo. He looked so handsome the way he clenched his jaw and furrowed his brows. When he turned his face to look at me in the eyes, my heart pounding fast erratically. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at inayos ang aking sarili. "You need to take some rest, Kalia. Medyo malamig na ang hangin," wika niya pagdakay umayos ng tayo. Sinang-ayunan ko ito nang yayain niya ako sa loob para makapagpahinga. Agad din naman itong umalis dahil nakatanggap ng tawag mula kay Darwin. Maaga naman ako nagising kinabukasan. Nadatnan kong may nakahain ng almusal sa lamesa. Meron na rin nakahandang damit na susutin ko. Napaisip tuloy ako kung paano niya nakukuha ang taste na gusto ko sa pananamit. Masaya kong tinungo ang beranda at doon kumain ng almusal para makita ang ganda ng resort. Nang matapos ay lumabas ako sandali para maglakad sa dalampasigan. May ngiti sa labi ako naglakad at parang batang namulot ng mga seashells at ilang nagagandahang bato. Nilasap ko pa ang sariwang hangin dahil siguradong pagbalik ko ng Maynila ay puro polusyon at alikabok lamang ang maaamoy ko. Tinuloy ko ang paglalakad at piniling maupo sa isang bato. Bahagyaring nakalubog ang paa ko sa tubig alat na nagbibigay kiliti sa aking mga paa. I fill my lungs with glassy air. Bahagyang tiningla ang pasikat na araw. Ilang minuto pa akong nakaganoon bago pukawin ng pagtikim sa aking likuran. "Hello, Kalia. Ang ganda dito, no? Parang ikaw," aniya sa akin. Lumapit ito at inalalayan ako makatayo. Pero dahil sa basang bato ay muntik na akong madulas. Mabuti na lang ay mabilis itong umalalay sa akin at hinapit ang balakang ko palapit sa kanya. "Be careful, Kalia. Matatalim ang mga batong narito," he whispered. The warmth of his embrace and the scorching heat of his eyes made me tremble. "Oh, thanks." Unti-unti akong lumayo dito at nauna nang naglakad palayo. Mabilis itong nakahabol sa akin para pagbuksan niya ako ng pintuan. "Thanks, Sebi," I uttered again bago piniling sumakay sa shotgun seat.
Habang bumabiyahe ay hindi ko mapigilang humanga sa mga nadaraanan naming bukirin at batis. Ngayon ko mas na-appreciate ang ganda ng resort. Sinulyapan ko ito bago sandali akong tumikhim. Umayos lang ako ng upo nang iliko nito sa isang restaurant ang kanyang sasakyan. Kumain muna tayo bago dumiretso ng uwi. Saad niya, bagay na sinang-ayunan ko naman. Masarap ang pagkain nila dito, sabi niya habang naglalakad kami papasok sa loob ng restaurant. Elise Restaurant. Iyon ang pangalan ng restaurant na pinagdalhan niya sa akin. Hindi ko maiwasang humanga dahil sa ganda ng istruktura ng buong dinner. May malaking puno sa loob nito at may hagdanan patungo sa rooftop na akong masarap tambayan. Maganda ang lugar. The theme was green color. Ang lamesa at upuan nangyari sa dekalidad na kahoy. May tumutugtog na violin sa bandang sulok habang may malaking tulay naman na nagdudugtong sa restaurant. Sa ilalim nito ay may fish pond na puno ng koi fish na iba't iba ang kulay at laki. Overall refreshing and relaxing ang lugar na ito para sa mga stopover. How do you know this place, Sebi? Wala sa loob na tanong ko. This place reminds me of someone. Aniya bago tumingla sa taas ng puno at umiling. Gusto ko sanang itanong kung sino ang tinutukoy niya, ngunit alam kong wala ako sa lugar para gawin iyon. Good afternoon. Bakas ang gulat sa mukha nito, lalo pa nang lumingin ito sa akin. Magandang tanghali. Ganti nitong bati. Ginaid niya kami papasok sa loob kung saan marami-rami din tao. Bigla tuloy ako nagkaroon ng ideya na magtayo ng restaurant na kagaya nito. Sinulyapan ko ito nang tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Excuse me, I need to answer this call, Kalia. Paalam nito sa akin at siya ko namang tinanguan. Sinundan ko ito ng tingin at gaya ko, marami ring nakakaagaw ng pansin nito. Kahit pa nakatalikod ito ay hindi may tatanggi ang tikas at tindig nitong taglay. His broad shoulder is very firm and straight in an attractive way. He has a chiseled face, a mouth that looks very strong, a fine bridge of nose, and eyes that look ruthlessly hot. I shook my head repeatedly. Hindi ko dapat napapansin ang mga bagay na ito sa kaniya. Walang basen ang mga ito kung iisipin ko. Pero bakit ramdam ko ang nakakabinging pagtibok ng puso ko habang nakatanaw mula sa kanya? Agad ako napaayos ng upo nang mapansin kong pabalik na ito sa aming lamesa. Mabuti na lang ay dumating na ang aming order, kaya minabuti kong doon na lang ibaling ang aking pansin. Roasted chicken with spicy barbecue sauce together with tempura and sweet and sour cream. And lastly, Italian spaghetti and veggie salad. Hindi ko maitatanggi ang gutom ko, kaya sa huli ay marami akong nakain. Inubos ko na lang ang pineapple juice sa aking baso nang magsalita ito sa akin. Malakas ka palang kumain, Kalia. Tudyo nito bago umangat ang nakakalokong ngiti. Naku, Sebi, pasensya ka na ha. Gutom lang siguro ako. He throws up to my both cheeks. Mas lalong lumawak ang ngiti nito sa akin. Kaya labis akong pinamulaanan ng mukha. Hay naku, nakakahiya, Kalia. Bulong ko sa aking sarili. At nang matapos kaming kumain ay pinagpatuloy na rin namin ang biyahe pa uwi. Muli ang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa buong biyahe namin. Salamat sa paghatid, Sebi. Marahan kong sinabi dito. I started to pull out the seatbelt from my body, but it got stuck. Tila pinagpawisan ako ng malagkit nang sumulyap dito. Let me do it, Kalia. He moved his head closer to me. I sit in pros while undo my seatbelt. There you go. Anas niyang sinabi. He leans in so our eyes met with negative space between us. My heart unexpectedly pounding fast. Thanks. Words shuddered, then bit my lip hard and lowered my head down. I knew once I pulled my head up, my eyes will betray me. Will you stop doing that damn thing? He said, then muttered a curse intently. Doing what? I asked nervously and inhaled sharply. Are you trying to seduce me using that sexy tricks? He asked, softer now. Alam kong pilit nung hinahanap ang mga mata ko.
I gasped heavily. You know what? I'll better be going. Thanks for the ride, Sebi, I said and trying to elude. Ngunit hindi ko magawang hawakan ang door handle dahil nananatili pa rin ito sa aking harapan. You're not easy to forget, Kalia, he whispered again. His voice sent shiver down my spine. I couldn't utter a sound. Para na akong bingi sa lakas ng tibok ng aking puso. Pakiramdam ko ay nanunuyot ang dugo ko sa ugat ko. I turned sideways but his thumb kissed my cheeks. Then I shyly looked back at him. You're beyond beautiful, Kalia, he praised. Hand reaches under my hair below my ear. Sebi, bulong ko dito. All I ever wanted is to escape, but my body haven't yet power to do that. My frozen breath mingled with his as we stared at each other, both of us a little unsteady. The desire and hunger glowed in his dark brown eyes while he held me against him. He closes the space between us as our mouth pressed together in a long passionate kiss. My eyes widely open in surprise. Sa huli ay nakita ko ang sarili kong dandahang pumikit. His lips felt so gentle and warm. My hand clawed at the nape of his neck as the kiss began to grow heavy. No one has ever kissed me like this. Wala pang nakakahalik sa akin ng ganito kalalim na halik. Tila nagising ako sa magandang panaginip. Nang marahan itong kumala sa akin, I was under his spell and forgot how to breathe in again. That was sweet, Kalia, he whispered again. Ito na ba ang simula ng pag-usbong ng pag-iibigan ni Kalia at Sebi? Handa na kaya si Kalia na pumasok sa isang relasyon mula sa kanyang malagim na pinagdaanan? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!